Good morning guys. So ito yung pangalawang araw na nag-ooperate na itong mga equipment dito po sa may reclamation project dito sa Pasay. So 3 days ago ay kinumpirma nga po ng DENR na pinapayagan na magpatuloy ang dalawang reclamation project dito po sa Pasay. Ito nga po yung 360 hectares Pasay City Reclamation at yung isa pa na 265 hectares Pasay Harbor Reclamation. So dalawa lang po yan na binibigyan ng go signal mula po yan sa DENR. So kabilang kasi itong dalawang reclamation na ito na naipahinto noong Agosto sa pag-uutos nga po ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. And sabi pa rin ng Secretary ng DENR na may ilang mga technical na komperensya na tinatawag upang talakayin ang mga obserbasyon ng ahensya at sa huli nga ay parehong ang mga proyektong ito ay naging substantially complied. And also nilinaw din po ng DENR Secretary na ang mga tanging Philippine Reclamation Authority lamang ang maaring mag-alis daw po ng suspension ng dalawang proyekto dahil ang ahensya o ang DENR maaari lamang magsuri at mag-assess ng pagsunod. And ang DENR ay nagsagawa ng compliance review at isang community impact assessment para sa mga proyekto ng reclamation. And dinagdag pa rin ni Secretary Loizaga na sinasabi niya na hindi naman daw sinuspinde ng ahensya at hindi naman inalis ang suspension. Bagay iyon sa PRA. Yun po yung pagkakasabi ng Secretary ng DENR. And also pinahayag din po ng Pasay City Government na ang reclamation projects ay itinuring na sumusunod sa mga kinakailangan ng lokal na pamahalaan ng DENR at ng PRA ayon sa pagkakasunod. Natatandaan din natin na sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 22 reclamation project sa Manila Bay habang nakabinbin ang pagrepaso sa kanilang pagsunod sa mga regulation pangkalikasan. Dagdag pa dito na ang dalawang reclamation projects ay bumubuo sa mga plano ng Pasay City Government na magtatag ng isang eco-friendly at modern commercial, institutional and residential space. And sabi pa rin po ni Secretary Loizaga na kasama rin sa pinag-aaralan ay ang cumulative impact assessment sa pamamagitan ng scientific analysis upang matukoy ang impact ng proyekto. So once again, nakatugon po sa mga kinakailangan at sumunod sa mga pamantayan ng dalawang kumpanya na pinapayagang magpatuloy sa kanilang mga reclamation project sa Manila Bay. Okay, so yun po yung natatanaw natin sa bandang itaas. Yan yung isa sa reclamation project na pinapayagan ng magpatuloy. So yan po yung 265 hectares Pasay Harbor reclamation project. Nakapagpalipad na rin tayo ng drone dyan medyo malawak-lawak na rin yung naitatambak dyan. Kaya lang sa ngayon hindi tayo makalarga ng palipad doon kasi malakas ang hangin ngayon kung kaya't dito lang muna tayo sa may bandang malapit. But anyway, nakikita naman po natin na sa area na yan, sa project na yan, wala pang nagtatambak ng buhangin. Pero anytime, yung mga barko ay magpapatuloy na po ng pagbubuhos dyan since dito sa may Pasay Reclamation ay meron ng mga barko na nagbubuhos din dito at mga equipments na patuloy na po sa kanilang mga operation. So yan po, nakikita po natin yung mga naka standby dyan ng mga barko. So ang dami yan, I think parang nasa 40 barko yata yan, kaya napakalaking kumpanya po ang humahawak ng proyektong ito.
Okay, as usual, andito tayo ngayon sa may Seascape Village. So, tanghalin tapat at maya-maya pa talaga yung bukas ng mga restaurant dito. At sa gabi po ay may mga live band dito at may mga magagandang pailaw dito sa area na ito. So, yung view ngayon dito ay ito na po, no, mataas na tambak ng buhangin gawa nga po ng reclamation project. So, madalas tayo mag-update dito at ito na nga po yung katotohanan na ang makikita na po natin dito ay napakalawak at napakataas na ng barko, kung kaya hindi na rin natin makita yung mga nag-operate dyan sa may bandang itaas. Ito naman po tayo, no, pumanik tayo dito sa may buildings dito para makita po natin yung mga nag-ooperate sa reclamation project. So andyan po, nakikita po natin ongoing po, no, patuloy yung pagbubuhos ng buhangin sa as of now. Marahil sa mga susunod na araw, ano, ay hindi lamang isa yung makikita nating na barko na nagbubuhos ng buhangin dito. May mga pagkakataon talaga na sabay-sabay po yan, ano, no, lalo na nung hindi pa pinapahinto itong reclamation project na ito. Nakikita po natin, I think may mga 7 o 8 mga barko na sabay-sabay na bubuhos ng buhangin, at maya-maya naman po ay may nagsasalitang mga barko na mga naka-standby dyan po sa laot, ano, ng dagat ng Manila Bay. So ito, nakikita rin po natin, ano, itong mga bulldozer, mga equipment po dito na patuloy pa rin po sa kanilang pagpapatag ng buhangin dito po sa area na ito. Okay, ito po yung updates ngayon ni Kuya Ron TV, ano, sa reclamation project. So patuloy po tayo mag-update dito. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless sa lahat.